mesa sa ngalan ng ating Panginoon, sa ngalan ng Espiritu Santo. Lord God, maraming salamat po sa mga pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na natatanggap namin sa araw. Learning Muhammad. Sige, magandang umaga mga kasama. Kayo ba yung sa pag-almusal na? Stress na rin. Fun control. Blood control. Nakakontrol mo. Dapat control. At nabalitaan ko, marami na ito buhay. Kakalang ka rin sa bahay. So, alam na natin ito eh. Hindi na tumago sa atin. Diba? Tama ba? Natagal na ito. Dati nga, ang DPWH, pag sinabi mo sukang imaman, tatlong ahensya na ng departamento ang kailangan mong pasukan. Ano na yan? DPWH, BIR, Oscos. Diba? Pagkakanahin mo, nasabihin sa iyo, takpo. Bilang ka ng isang taon, may kotse na yan. Meron na yung HEPA. Diba? Pero alam na natin ito. Maraming salamat po sa isang kabuluhan at napakalamang mensahe. Pinilitin na po ang OFW sa Maynila. Out of 16 barangay, may active 12 barangay na po na member. So, nasa po dito ang kapatlo. May ikatapamundo tayo barangay. Nakakalaman natin. Dito din po ang barangay IPC, OFW. Nandito din po ang OFW ng Parapero o Marquinhas. So, walang mahal po dito dahil ang nansado na sila, madali po padalo. Pero din po tayo magpapapag sa mga group na bikers. Kaya din po ba ang mga bikers sa mga active niya pagka sa panawagan ng klima. At yan, ang mga advocacy niya ay kalusugan, kaligtasan sa lansangan, at yung kaligtasan. Mga kasama namin natin yan sa mga pag-active panawagan ng pagkilos, para sa climate right, for climate change. So, dito po ang Marina Bikers. Ayan po, may mga Marina Bikers. At checklista, kaya. At meron din po tayo pinatawag sa mga hawa. Kapit-pahay natin, maritina na rin ito. Legal Science Activation ng Models Association. Nandito po sila. At ano po, nakalagay sa sila ng mga expect natin, mga tulad ng mga station. At meron po, meron din information sa mga sa ideas sa Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Roy Montenegro. Ang grupo ko ang Makakalikasan Nature Party Philippines. Isa ho kaming emerging na National Green Political Party. Maliit pa lang po ang grupo. Nasa around 400 individuals. Ang sabi ng mga scientific ko na hindi pa natin nakikita. Hindi na natin nakikita. Bagyo pa lang ito ha. Bagyo pa rin pinag-usapan natin ha. Sunod-sunod na bagyo na super typhoon. Nangyari na yun. Last year, October, November, nagkaroon tayo ng halos 3-5. Sunod-sunod, one after the other. Bakasan na kung hindi natin pinabayaan ng kalikasan, wala naman sa akin ganyan eh. Now, anong ginagawa natin? Magagawa tayo. Tapos titirahin na yung budget ng flood control. Now, yun ang isang masakit lang. Alam niyo po, tayo, bilang mga mayalan na kami sa Marikina, no? Tayo nasa Marikina, kung ang kababata natin ay tanay-tanay o palagi na ng pinupuno, wala talagang mangyayari sa atin. Ano po? Ang gobyerno, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga subdivision. Now, yung mga bundok, ginagawa parang buhok kinakalbo, pag tumulo, yung tumagas mula ng bulan. Diretso-diretso eh, walang puto. Di ba? Ganun din po, kung kalbo na ang mga kabundukan, diretso-diretso rin. Wala na rin sasala, wala na rin pipigil ng bahat. Diretso-diretso yan sa bahay natin. So, may tanong ako. Lahat ba na nandito marunong lumangoy? Ayun na, marunong talaga. So, lalawin ka sa hindi puti, hindi ka marunong lumangoy.
Dahil nga sa una, dito tinatag ang Kilos Miniman. At ang nais natin, ang mga iba pang lugar sa buong Pilipinas, sa buong bansa, ay makapagtayo din ng mga ganitong klase na Kung ako sana, kung meron ako tayong due date kung araw, kailan natin gaganapin yung Kilos Miniman sa Marikina. Kasi po sa presentasyon kanina, sinabi ko na kailangan natin climate emergency na manawagan para kaya partisipasyon yung masa sa mga nangyayari sa atin. Kaya po lang sinabi kanina, walang plano yung gobyerno para sa masa. Sa masang Pilipino, wala silang plano talaga. Pero may plano sila para dun sa ilang tao na pinakamayaman sa Pilipinas. Chris, yung pagkatayo ng mga dam, na mapigilan yung pambaha, pinuputol naman yung natural na gubat, yung mga palalaking puno, yung flora and fauna ating kalikasan ay nasisira. Sa bahagi ng Laguna Dam, mayroong Manila Water na nagpapag para sa tayong tubig kung pinipintir nila. Dito sa bahagi ng Pilipiana. Ito ay proyekto na pinapatakbo na Ayala Corporation. Aakyat ka ng konti dito sa bayan ng Kalayaan, sa Laguna, nag-ooperate ito ang hydro plant na Kaliraya. Tapos, idudugtong sa bayan ng Pakil ang isang dam, hydro power dam na Ahunan Dam. So, ito po ay finance and operating ng prima power na pag-aari ni Enrique Nasser Jr. So, bakit po importante yung pagkilos ng masa, kagaya po na nangyari sa bayan ng Pakil, yung mga nangyaring konsultasyon sa masa ay hindi naganap dahil nung nakaraang administrasyon sa panahon ng dating Department of Energy Secretary na si Alfonso Cusi, na appointed ng dating presidente na nasa Hague na ngayon, ginawa ko nila yung konsultasyon para mga pandemic. Nawawala yung mga tao, nagulat na lang yung mga tao sa Pakil, approve na, magtatayo na ng dam. Doon sa kanilang lugar, 300 hectares yung lalagyan ng dam. Ipapump ito, yung tubig galing ng Laguna, di ba, ipaakyat ang babagsak para mag-produce ng kuryente. So, ito pong muna sa daring right side ng bayan ng Pakil, ongoing na po yung construction. At sa kabilang side, may itatayo ulit na dam na naman. Ito yung Bilisaka Dam. Sasakupin ito ang portion ng bayan ng Pakil, ng Laguna. Ito naman ay finance operating na kumpanya na papatakboy ni Gregorio Araneta III. So, asset po dyan, meron pang plano ang LDA na maglatag ng floating solar power plant sa Laguna, di ba? 2,000 hectares to. At sino yung nasa likod na bilyonaryo na magpapatagpo niyan? Pilipinas, Amoy Base. Pag umakyat pa tayo sa bandang Impasa, nandiyan yung Kaliwa Dam. Alam na lang natin, kung ito dyan sa Kaliwa Dam na nakalilit yung mga dumata, mga remontados, mga napiktuan sa pagkataylan. Dudugtong-dugtong ko yan. Yung Sierra Madre po, tinatahik nila ng dam. Na lahat po yan, ang makikinabang, siyempre, ito mga nakapitan. Yung mga pinakamayayakang tao sa bansa. Nakapagsaba, yung mga nakaupo sa gobyerno, kasi hindi naman yan mapupusto, yung mga pagtatayo ng infrastructure na yan, kung hindi yan, binigyan ng permit, hindi na, di ba? So, sa basa po, walang plano. Pero kung papayaman, doon sa mga pinakamayayang tao sa mundo, sa Pilipinas, may plano ang gobyerno natin. So, kaya napaka-importante yung pagkilos ng masa, parang meron tayo plano para sa atin, kasi ng gobyerno wala ang plano sa masa. Bakit po kailangan ang gobyerno na maglatag ng pondo na bilyon-bilyon na kung itututan mo abot na ng trilyon para sa paglalagay ng flood control na napupunta lang din sa korupsyon? Kasi
sira na yung kalikasan natin, yung ating mga kabundukan. Kung hindi binusapos yung ating mga kabundukan, para saan ba na magpupundo ka ng trilyones na pondo para sa pagtatayo ng flood control kung wala ng flood? Di ba? Kung hindi na ng flood, kaya ni LGU yan. Ang problema, lumala na kasi matindi yung kuwari sa mga bundukan natin ng Rizal. Di ba? Yung mga iligan natin. So, hindi na napipilter yung volume ng tubig. Pagbabalik ko sa komunidad, wala kayo yung volume. So, magpapalabas ngayon ng pondo ang gobyerno para sa kapan ng bayan, tapos magsasabatan naman yung mga nakaupo dyan para tumipa. So, yun po, kailangan talaga magkilos ng masa. Kung hindi kaya ng gobyerno na kumilos para sa masa, ang masa, kikilos para sa masa. Tama po. So, hindi pa ako nag-aaral ng grade 1, 54 na ako ngayon. Hindi po ba, ang kasasaya ng Martina, puro puno. After naman doon, lumipat po kami dito sa bandang boundary po na Antipolo Martina, dyan sa may Sutulong. Kung po naranasan na dito yung Mahamong Christine, pinabot po kami hanggang dahil ko. So, sa mga bundukan, nagdala na sila ng mga buhangin, mga baso. Hinuhuling nila mga tapos meron pa mga maakyat. So yung ilog, bumababa po yan dahil nag-ilog na yung lupa. Kasi sa mga kwari, yung lalagi, yung subdivision. So ano po yung dapat natin gawin? Kasi hindi naman na-permit yung mga yan, walang permit. Galing sa diinan. Kailangan mabilos ng masa. Kaya yung ginagawa natin ngayon, ang climate emergency, para mapakinggan yung ginagawa ng masa. Kasi kung hindi tayo titindig at kikilos, patuloy lang na mag-ooperate at mas nalala yung problema sa pagdaan ng panahon. Tayo rin yung kawawa, di ba? Lagi tayong mamahay. Pag panahon ng tagulan, lagi tayong pinamamahan. Yung dati hindi pinamahal, ang galing na. Projects natin, ghost project lang yung pero walang nakatayo doon. Ang dami natin tulong ay pero solusyon pala. Una-una, sa mga bulong na politiko na yan. Sa totoo lang. Yun nga po, nasabi ko kanina, patuloy na pagbabago ng ating klima. Kalagay po doon, yung ozone layer. Pamilyar po kayo sa ozone layer? Ngayon, yung ozone layer po, yun po yung nagpoprotekta sa atin sa ultraviolet rays na tumatama sa balat natin. At ang nakakalungkot po, ang ating ozone layer po ay may butas na. Hindi ko lang po alam ngayon kung gaano na siya kalaki. At yun po yung rason kung bakit yung init na nararamdaman natin ay iba na kesa noon. Sino po taga-Saman? Saman. O, taga-Saman po kami. Ako. Ngayon po, Saman po rin, sa Marikina. Nakakagigil. Kasi ang bawat tax natin, katulad ako nagninegosyo ng isang maliit na negosyo. Nagbabayad ako ng tama, pero hindi ko alam kung saan nila dinadala. Dito, kasi aatin ako pakikinig. Pero narinig ko yung share ng bawat isa, maganda yung layunin. Kaya sa isip ko, kahit marami ko siyang ginagawa na sa simbahan, ito-try ko yung best ko na maka-attend dito at tumulong din sa mga layunin ng mga namumulong sa atin. At yung global warming ay resulta ng maramihang pagsunog ng fossil fuel. Pagdaan, sino ang susunod? Tayo. Kaya, emergency. Dahil hindi tumipigil ang malaking korporasyon sa pagmimina ng langis sa pagpuproduce ng langis. Hindi sila tumitigil. Papatindi pa, despite ng maraming scientista sa mundo, 90% ng mga scientista ay nagsasabi nasa climate emergency na tayo. At ang mga scientista nagpo-protesta ang mga scientista dahil hindi na mawari ang hinaharap ng ating mundo
na mauubos ang pagkain ng mga hayop, ng mga isda, mga lamang dagat, na siyang pagkain din natin later. Hindi, mamamatay din tayo. Kaya nagpo-protest na sila. At yan ay mga scientista na may scientific na pag-aaral sa kawagan. Proven. Yan, hindi yan biro. Hindi yan pananako. Hindi yan pananako. Yan ay 622 billion pesos. Si Marcos, sa 10,000 halos na platform project, gumastos na 800 billion pesos. Ang problema, pinigyan ng ginastos, walang pigil pa rin ang baha. Yung mga dati hindi binabaha, lalong binabaha. Yung mababaw ang baha, tumaas na ang baha. Nasaan yung pondo? Alam nyo na, pinalitaan sa TV. Pinalitaan ni Lacson sa Senado. Lahat ng istasyon ng TV ngayon at radio, yan ang pinag-uusapan ng Global kung saan napunta ang Plan Control Project Ban. Sa bayan ko, ang lilit na bayan ko, sa Nauhan, Oriental Mindoro, sinabi ni Lacson, nakakuha ng 9 billion para sa pagkasawa tubig na hindi makita kayo. Sa pagkasawa nito, hindi ba nakita kayo? Kaya nanipilipin si Congressman Arman Malanigan sa pagpapaliwanag. Sa Bulacan, 5.1 billion ang post project. Hindi makita. 5.1 billion. Sa Kauluan, 70 billion pesos ang walang proyekto. Guni-guni. Dati, porsyento lang, 10%, 20%, tapos naging 30%. Kapag ngayon, hindi na komisyon. Yung buong budget, tinanakaw na. At alam nyo kung sino nagnanakaw? Mga dynasty. Lahat ng probinsya may dynasty na mga politiko nandoon. 19 billion, 14 billion sa Iloilo, 4 billion hindi makita ni Mayor. At ang pinakamalaki ay ang Davao City. 51 billion. Pilipinas ay mag-rally sa Mindiola. Hindi marinisog yan. Hanggang ang gobyerno natin ay gobyerno ng mga mayayaman, ng mga dynasty. Hindi marinisog yan. Dahil ang mga dynasty ay kakampi ng mga malaking negosyante sa pagmimina ng fossil fuel. Kakampi ng mga planta ng mga coal. Kakampi ng mga planta ng mga minahanang gasolina at crudo, natural gas. Lahat sila at kakampi ng mga dayuhan ng export ng oil dito. At hindi lang ang gobyerno ng Pilipinas, kundi karamihan ng gobyerno ng buong mundo ay kakampi ng malaking korporasyon sa pagmimina ng langis. At sila ang sagka sa paglaban natin sa climate change. Yung mga gobyerno, pero yung taong bayan gusto na tumigil na itong climate change dahil tinatamaan. Pero yung gobyerno, tulad ng gobyerno ni Duterte at ni Marcos at ng mga nagawang gobyerno at gobyerno sa Amerika, gobyerno sa China, gobyerno ng mga malaking kapitalista sa buong mundo, ang gumagawa ng batas na tuloy ang paggamit ng coal, tuloy ang paggamit ng fossil fuel. Kaya yun ang sadka. At ang climate change, kahit tayo lahat dito ay mag-rally at maobligan natin si Marcos na huwag nang gumamit ng fossil fuel at lumipat sa renewable energy, hindi titigil ang bagyo. Dahil ang bagyo na palakas sa Pilipinas ay resulta ng global warming, hindi ng Philippine warming.
magawa natin na mag-zero carbon emission ng Pilipinas, mag 100% renewable energy ang Pilipinas, hindi titigil ang bagyo na malakas. Dahil ang pag-init ng mundo ay resulta hindi ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo, ng aktibidad ng mamayan sa buong mundo. Yan ay policy ng lahat ng kapitalistang gobyerno sa buong mundo. Pero siyempre, malaking kontribusyon ang magagawa natin kung tayo ay mag-zero carbon emission at mag 100% renewable na tayo. Pero considering na ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang kumpara sa Russia, sa China, sa Great Britain, sa Europe, sa Amerika, sa Canada, Japan, ay hindi pa rin natin kaya baguhin, tigilan ang climate change. Pero malaking kontribusyon. Malaking kontribusyon tayo bago. Hanggang ganyan ang problema. At hindi tutigil ang baha kapag ang gobyerno natin ay hindi matino, hindi makakalikasan, hindi makatao, kundi makakapitalista. Malaking korporasyon sa pagmimina, malaking korporasyon sa construction. Yun, hindi titigil yan. Kaya, mga kasama, para malabanan natin ang klima at malabanan natin ang matinding korupsyon, mga demonisyon, bilhin nyo, sa kwenta ko aabot ng 1 trillion taon-taon ang nananakaw ng gobyerno. Ang budget ng DSUD para magkaroon ng bahay ng lahat ng mga mamayang walang tiyak na paninirahan, 6.5 million yan. Yung may bahay ka na, pero hindi naman yung ang lupa, anytime pwede kang palayasin. Kasama yan, mga ISN. 6.5 million pamilya ang walang tiyak na paninirahan at kinakailangan lang yan ng babahay. Ang budget, 1 trillion kada taon para manawa ng 1 million unit sa isang taon. In 6 years dapat ni Marcos, tapos na ang 6.5 million. 1 million kada taon, 6 years si Marcos, kaya 6 million. May matitira na lang siguro 500,000 na pamilya. Ganun. Eh kung ang nananakaw ay 1 trillion, ibig sabihin, sana taon-taon, nakapagbago tayo ng 1,000 building. Kasi ang 1 billion, isang building, 30 floors, ang kaya tayo. Eh dapat yung pera nila nakaw, ay pinagtatayo na lamang ng building para yung mga tao na nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng lawa, nasa tabi ng creek, nasa flood-prone area, lalo na tumana, ay mailagay natin sa mataas, di ka kumaha, ay safe tayo. Sana ganun na lang ginawa para in 6 years, wala na mga bahay sa tabi ng ilog, tabi ng lawa, sa flood-prone area. Eh kaya lang, kurap eh. Kurap ang ating gobyerno. At kung bakit kurap, dahil mga dynasty ang ibinoboto ng ating mga kababayan, mga mayayaman, mga krako, na walang nasa isip kundi ang magpayaman. At ang pinakamabilis na paraan ng pagpapayaman, magnakaw. At yan ang nangyari sa mahabang panahon hanggang sa maging kultura na ng mga Pilipino na pag ikaw ay sinuulan ng 1 milyon, hindi mo tinanggap, tanga ka. Sa Pilipinas, palubog tayo ng palubog, hindi lamang sa baha, kundi palubog tayo ng palubog sa korupsyon at kahihiyan sa pananaw ng buong mundo. Yan. Kaya maawa tayo sa ating bayan.